Another day, another Jayfern's wife story. Madami kaming LED bulb na pundido kaya naisipan ni Jayfern na yariin dahil pwede pa daw mayari yun. Nanood lang ng video si Jayfern kung paano ginagawa para mapailaw ang LED bulb na napundi at ginaya lang niya ang ginawa. Ang dami naming napalitang bumbilya kahapon. Bali 5. Ito 4. Tapos itong pang-5 nayari na ni Jayfern. Ibabalik lang ulit ito. Ang galing. Naghina nga lang ng tingga si Jayfern at yun ang ipinandikit niya sa nasunog na ilaw. Pagkatapos nga niyang idikit ay tinesting na namin kung iilaw. Sige na. Ayan, okay na. Nanghihinayang ako sa mga LED bulb namin dati na mga napundi na pwede pa palang gumana. Sana pala niyari muna namin lahat ng mga ito kahapon bago ako bumili ng bagong bulb. Kayong mga lods, huwag niyong itatapon yung mga LED bulb nyo, pwede pa palang gumana, panuorin niyo lang yung mga nasa YouTube na tutorial at madali lang gayahin. Ayan, 6 na bulb. Gumagana pa pala. Ang dami namin reserve na bulb. Mukhang mangingitlog na itong 7 times winnerline broodhen namin dahil kakak ng kakak at umakyat na rin siya sa tangkal. Ibinaba din ni Jayfern at inilagay sa scratch pen itong dalawang ARL right nose sweater para makapulpog. Masyadong matatapang itong dalawang ARL right nose sweater broodhen namin. Lagi na lang namamalo ng mga ibang broodhen. Nagpapababa na rin sana yan kaso nga kapag alpas sila laging namamalo ng ibang inahin. Kaya pag namamalo na sila, hinuhuli namin at nilalagay sa battery cage at minsan naman nilalagay namin sa scratch pen. Tumigil na sa pagputak yung broodhen. Pupunta na siguro sa pugad yan. Sana pumunta na nga sa pugad. Maya-maya nga ay nakita ko nang nasa pugad yung aming 7 times winnerline broodhen. Nakakatuwa naman ito dahil first time niyang mangitlog pero hindi siya kung saan-saan nangingitlog. Marunong mangitlog sa pugad. At sana nga ay marunong din siyang lumimlim. Yung ibang inahin namin ay nagne-nest hunting na rin kaya yung nilalagyan ng pugad nila noon ay inakyat ko na dito sa taas. Malimit pa rin kasing umulan kaya dito namin sila paiitlogin para safe ang itlog nila at hindi mabasa. Wala. Lagyan ko nga. Ayan. Oh. Iisa pa nga lang ang pugad na nakalagay doon kaya kinuha na ni Jayfern yung ibang ginagawa naming pugaran at hinugasan. Yung mga ginagawa naming pugaran ay yung mga crab cage na hindi na ginagamit kaya hiningi ko na lang. At habang naghuhugas si Jayfern ng mga gagawing pugaran, ako naman ay nagmarkot dito sa aming kalamansi. Binalatan ko nga yung mga sanga na gagawin naming markot para hindi na kami bumili ng mga itatanim na kalamansi sa manukan. 120 din ang isang puno ng kalamansi, medyo mahal din kaya naisipan ko nang magmarkot. First time ko lang magmarkot at pinili ko nga yung mga sangang may bunga. Sana nga magkaugat itong mga imamarkot namin. Dito nga muna ako nagtesting magmarkot sa mga kalamansing nakatanim dito sa tabi ng bahay namin. At sabi ni Jayfern, siya naman daw ang magmamarkot sa mga kalamansi na nandun sa manukan. Tabi-tabi na nga yung mga nabalatan kong sanga ng kalamansi. 90% daw ang success rate nitong marketing at kung hindi man siya magkaugat, hindi rin mamamatay itong mga sanga dahil nakakabit pa rin sila sa puno. Ipupruning ko sana yung mga sangang binalatan ko kaso sayang naman kaya minarkot ko na lang. Yung mga kalamansi din sa manukan ay imamarkot din namin dahil madami ding sanga doon ang pwedeng imarkot. Sana nga maging successful ang pagmamarkot namin para makapagbenta din kami. Itong mga nabulok na rice hull nga at may konting lupa ang ilalagay naming pambalot doon sa mga sanga. Buhaghag kasi ang lupa nito at mas maganda makakatubo ng maayos ang ugat nila. Binalot nga namin sa plastic itong rice hull para hindi kami mahirapang ilagay doon sa mga sanga. Hiniwa ko lang sa gitna itong binalot naming lupa para mailagay ko ng maayos doon sa sanga. Ibinaon nga lang namin yung sanga sa lupa na nasa loob ng plastic at tinalian namin ng mahigpit para hindi gumalaw. Yung tie wire na nga lang ang ginamit naming pantali para mas mahigpit siya at mas matibay.
Tinulungan na nga ako ni Jayfern magmarkot dahil mahirap kapag walang tagahawak at para mabilis kaming matapos. Mahirap ding magtali ng mahigpit kaya si Jayfern ang tagatali, ako naman ang tagahawak ng plastic na may lupa. Isang dosenang sanga din ang namarkot namin. Ito, puputulin ko na sana yung mga sanga na yan. Ipupruning dahil nakakasagabal sa dinahan. Imbis na putulin ko na lang ng hindi magpapakinabangan, minarkot ko na lang. Nagugulang naman yung sanga na yun. Ayan, tapos ito rin. Yung dalawa dito. Nagugulang na sanga. First time kong magmarkot. Sana ay maging successful. Bago kami magpatuka ng mga manok, ay nagmerienda muna kami ni Jayfern. Medyo maaga pa kasi para magpatuka ng manok. Dito na namin nilagay yung itlogan para hindi mabasa ng ulan. Lumarangan namin ng gamesa para hindi sila na-store. Ayan, 5 na ang itlog. Nangitlog yung 7 times winner line brood hen namin. Ayan, 6 na. Nangitlog din itong pusong sweater. Very good. Umaambon at medyo mahangin. Pagkatapos nga naming magmerienda ay nagpatuka na kami ng manok. Si Jayfern, yung mga stag ang pinapatuka, ako naman yung mga brood hen at yung mga cockerels. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!